everyone. May nagsabi sa akin sa video na ito na madamot na yung asawa ko kasi daw hindi daw nagbibigay yung asawa ko. So ito na, magbibigay kami ng pambili ng laptop ng aking pamangkin. At yan po ang pamangkin ko. Yan po ang itsura ng pamangkin ko. Nabibigyan namin ng pambili ng laptop niya for school. Ayan. Ayan po si Matthew. Ayan po si Daddy Tim na sinasabihang madamot daw kasi hindi daw nagbibigay. You don't know. Right, Daddy? Right. They don't know. They don't know me? Yeah, they know. Alright. So, dito na tayo mga nanay. Punta tayo sa Western. Nanghingi sa akin ang pamangkin ko ng lumang laptop, pero naisip ko hindi ko siya bibigyan ng lumang laptop na dahil mabagal yon at maghahang up. Ang sabi ko na lang sa kanya, sabihin mo sa akin sa pasukan na at bibigyan kita ng pera, pambili mo ng bagong laptop. Parang maganda talaga at mabilis gamitin. Kailangan talaga niya yun kasi nga college na siya. So, willing naman akong magbibigay mga kananay at I'm happy talaga ako para sa kanya. Ang sabi ko lang naman, pagigihan mo yung pag-aaral mo, parang makatulong ka rin sa parents mo pag makapagtapos ka ng pag-aaral at saka pag makabili ka ng bagong laptop, ingatan mo parang yung mga kapatid mo ay makagamit din. So ayan na nga, so pinag-uusapan namin ng asawa ko na kailangan naming tulungan yung pamangkin ko pambili ng laptop at nag-oo naman kaagad ang aking asawa. Sa nagsasabi na madamot yung asawa ko, you don't know. Hindi madamot ang mga kano kasi kailangan mo lang kasi i-explain sa kanila what's going on. Parang respeto na rin sa bawat isa. So ito na ang resibo. Ayan, somebody masaya today kay makabili na siya ng bagong laptop niya. O diba? O kasi maligsan sa dapita. Ayan po. Ayan, today siya bibili. Kukunin nila today ang money. And bibili sila. So, may nagsabi sa video na ito, doon sa comment section, sabi niya, bakit sa freezer nilalagay? Paglabas niyan, galing freezer, rati na, tapos sabay tawa. Dapat sa baba lang ng freezer. Ha? Sa baba lang ng freezer? Hindi ko makita. Okay. So, ipapaliwanag ko sa inyo na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Ngayon, puntahan natin ang aming freezer na sa kabilang ibayo. Na nakatago. Baka mayroong kumuha. Joke lang mga kananay. Let's go. So, ito yung freezer namin dito. Ayan po, kung nakikita nyo, freezer yan siya, pero walang mga ice. Clean nga yan siya nang dahil hindi po siya mag-create ng ice. Ayan, freezer yan. Ayan, mga gulay yan na mga na-harvest ko. Ayan, may sitaw ako dyan. O yan, naging rotten ba yan? Hindi. At ito, may mga isda na nga dito. O yan, mga gulay din yan siya. Mga, yung mga bell pepper. Ayan, mga tomato. Ayan, at yumuko tayo dito. Yan po ang mga malunggay na na-harvest ko. Naging rotten ba yan? Hindi. Ayan, no? So, ayan po. At dito naman, mga gulay pa rin yan siya. Ayan. Yan lang po ang kagandahan sa freezer na ito. Nang dahil freezer lang siya, ang mag-frozen lang ay yung laman lang. Pero yung gilid niya, walang ice. So ngayon, balik naman tayo doon sa kitchen natin. Sali na kayo mga kananay kasi mga viewers ko kayo eh. Tapos mayroon pa kaming freezer doon. Ipakita ko sa inyo. Ito po yung refrigerator na walang laman. Pasensyahan nyo na. Kasi pinagtatapon ko na ang mga leftover na dahil magluluto na naman ako. Ngayon, ipapakita natin sa inyo ang freezer dito. Ayan ang freezer dito. Ayan, wala din yan. May ice siya. Automatic yan siya na magawa ng ice. Okay? So, yan po, wala din po siyang ice, Hindi siya nag-ice. Yan. Hindi siya nag-create ng ice sa tabi-tabing ilog. Sa mga kananay, di ba yung natin, refrigerator natin dyan sa atin, or freezer, ay nag-ano ng ice, Mayroon naman yan sa Pilipinas, pero mahal nga yan. At ngayon, kukunin natin yung mga binabalot ko. Titingnan natin kung naging rotten ba siya. Rotten. So, ipapakita ko sa inyo na hindi po totoo. Kasi, hindi ko gagawin yon kung yan ay maging rotten. Common sense.
Kaya nga sinabi ko noon na parang hindi masayang. Parang maano siya ng mga ilang araw. Kahit isang ano pa yan, isang kalahating taon pa yan, okay? So ngayon, balik tayo sa counter. So ito nga yun, no, naging rotten ba siya? Still looking fresh. Parang ako lang, ha? Huwag kami maniwala, parang ako lang kasi pa ko'y ligo. Ayan. So, ayan po, looking fresh pa po siya. Tapos, ganito kasi, ang sa video, sinasabi ko na pag i-shake, kasi mas gusto kong yogurt ang ilagay, mga kananay. Pag i-shake nyo to, kahit Yakult ang ilalagay niyo or gatas, pwede kahit ano. Ako kasi, mga kananay, kasi may yogurt man kami, kung ano nasa refrigerator, ay, yun ang ilagay ko at mas masarap din yun siya, mga kananay, kasi may flavor din siya. May flavor na gin, no? Joke lang, kananay. So, kita nyo yan, hindi siya naging rotten. Fresh pa rin ang ano niya kasi nilalagay siya sa freezer. At hindi siya nababalot ng mga ice doon dito sa labas. Nang dahil nga, yung refrigerator na yan or yung freezer na yan ay hindi nag-create ng mga ice sa gilid-gilid. Ganyan-ganyan pa mga kanina. Joke lang. So, yun po ang katotohanan. Hindi po totoo na maging rotten. Mali po yun. Is opinion, opinion lang naman din yan yung mga kananay, no? So, pinapaliwanag ko lang po na hindi naman po yung totoo, okay? Pero opinion pa rin yan, everybody is welcome to the comment section. I love you all! May nag-imbita sa amin ng isang birthday party at kami dadalo. At magdala ako ng maraming malunggay nang dahil Filipino party yon. It means maraming mga Pilipino doon. At alam nyo na, kung maraming Pilipino, maraming may gusto ng mga malunggay. So damihan ko na pagdala, parang bahala na silang maghati-hati doon. So may dala pa rin akong plastic, parang may lalagyan sila. So, diba, kompleto? Okay. So, presko ang ating mga malunggay. Pwede na pala ako ano nito sa palengke, mga nanay. Oh, sobrang dami. Sobrang dami. Alam niyo ba, sa likod lang ito. Wala sa harap at sa gilid ng bahay. Sa harapan, sa likod lang talaga ito lahat. So, tama na ito kasi para naman akong ano. Kasi lahat ng pumunta doon na gusto ng malunggay sa party na yan, ay pwede silang, bibigyan ko sila, bahala na sila, ilapag ko lang doon ako para akong tindira sa palengke nito. Okay? So ngayon, mayroon akong bigyan ng lunggay. Ayan. Kunti lang naman daw sa kanya ang sabi niya. So, hindi ko na lang din damihan kasi sabi nga niya, konti lang daw ang gusto niya. Kasi nga, parang ayaw niyang mag-frozen. So, kasi nga, aalis din naman sila, lilipat sila dito. So, kuntian lang natin din. Tapos, yung isa nga na kumuha ng malunggay dito at pinupost sa Facebook, ay, of course, naubos ang malunggay niya. So, sabi ko, wag kang mag-alala. Kasi dadalhan na kita ng malunggay. Sabi kong ganon. So, dalhan ko rin siya ng malunggay. Yung the rest, kung ilan man sila doon, bahala na sila maghati-hati. Ayan. Pagdating ko doon, nandiyan na si Ate Rose. Yan po ang nagbibigay sa akin ng mga seeds na kulay na red na sitaw. Ayan, marami po siyang mga gulay. Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung mga seeds na yan. At binibigyan kaming lahat yan. So, diba, masarap yan siya lagyan ng sardinas at saka kahit chicken or ano pa man, giniling, igisa lang siya, no? Pero ayan na nga, ako ngayon napahanga talaga kasi nga paano yan niya yung ganyan, pinatubo, bakit ganyan kahaba, no, ang mga gulay niya. So, talagang masisipag kami dito at pag mag-get together, may dala-dala kaming mga gulay at ipamimigay sa ating mga kababayan. Ganyan po kami dito sa ibang bansa, kami mga Pilipino na nasa ibang bansa. Ayan po. Yung ano na yan, yung eggplant na yan, sabi ko, ate, anong klase ba ito? Kasi sabi niya, bibigyan din ako ng seeds ng ganyan. O diba mga nanay, kanindot ba, kalami ba, anak nga, na
kung mayroong similyang ganyan. So, ang sabi niya, bibigyan niya ako ng seeds. May pinaano na siya doon, may pinatuyo na siya. O, diba? Ala, sige, share lang kami dito.